Sa inyo ay mahaba. Kung inyo rin mo mapapansin, yung mga Ebanghelyo mula ng panahon ng Kwaresma ay medyo may kahabaan. Sa pagnanais na makita natin yung istorya ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Ang misteryo ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Medyo magkasalunan yung una nating Ebanghelyo bago tayo pumasok sa simbahan at yung Ebanghelyo na ginamit natin ngayon sa simbahan. Yung isa ay nagpupuri Hosana sa anak ni David, Hosana sa kaitaasan. Yun yung mga salitang ibinabahagi sa atin na pagkilala na alin yung pagdating ni Jesus sa Jerusalem. Ang tawag natin dito yung marangyang pagdating ni Jesus sa Jerusalem. Parang isang hari na alin na galing sa gera na dala yung mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Bakit? Kasi nagwagi sila. So yung elemento na nakita natin sa unang pagbasa. So paalala na alin na tayo ay always in constant warfare. Tayo ay kalimitan ng ipagdigmaan. Hindi lamang ang digmaan ng Israel at ng Iran, ng Russia at ng Ukraine. Pero bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan yung trahedya ng pagliligtas ng Diyos at ang tawagin natin dito ay pag-betray, hindi pagtulog na nakita natin na sinimulan ni Judas yung kanyang pagtatakwil kay Jesus. So ito po yung dalawang bato na nagdanais na manalo, na makita ko natin yung pagliligtas ng Diyos at ang pagkatalo ng Diyos. Sa kita po natin, kasi ito yung paraswas na gamit natin, Hosana sa anak ni David. Yun po ay kung tawagin natin ay hindi lamang profession of faith, hindi lang mo yung pagkapahayag ng ating pananampalataya kay Jesus. Ngunit bahagi rin mo na kung saan ay kapag pinawagay-way natin yan, ibig sabihin, ako kay Kristo. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at sa kanyang templo, ang pagkilala ng alin, pagwaksi sa kasalanan, ang pagkilala ng alin, tagumpay laban sa kasamaan at sa masasamang espiritu. Yun po kapag pinag-iway natin yung ating mga malaspas. Kaya pangalisin ng demonyo, akala nyo hindi makapangyarihan. Pag yun lang yung kasasawa ninyo, makakala ninyo yung pinasawa ninyo demonyo. Pero bahagi mo yan. Kasi pagkilala yan ito, yung alin, pagkilala mo kay Jesus. Pagkilala mo kay Jesus. Bahagi yun ng ating pananampalataya.
si Jesus ang aking Ama, si Jesus ang aking Diyos, si Jesus ang Mesiyas na hinihintay, na magliligtas sa kalupaan, na nagkaroon ng kaganapan almost 2,000 years ago. Kaya nga bahagi yun, kaya nga doon sa mga sa Santo Niño de la Ore, ganun din. Tayo ay kumukuha ng mga dahon na pagmamahal na rin, naniniwala tayo na rin ito ang anak ng Diyos na nagnanais na iligtas tayo mula sa kasalanan at mula sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya bahagi yung makita ko natin. Kaya nga, no, sa mga lumang bahay, nakalagay yan, tulusin. Yung iba nga, nilalagay yan bagong baso sa bahay. Pero pagkakataon mo yan, makita ko nga, yan ay pahayag ng ating pananampalataya kay Jesus. Na sinasabi natin sa Jesus ang aking Diyos. Kaya lang, sa pangalawang ebanghelyo, nakita natin ang ano? Nakita natin yung pagpapako kay Jesus sa krus. At ang sinisigaw naman ng tao ay condemnation. Pagtakwil kay Jesus. Yung hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos sa paggawa ng kasalanan. Yun yung ikalawang ebanghelyo. Kaya bahagi tayo ay tinatawag ng Diyos, alin yung ating pagkilos. Pagkakataon na kung saan ay bagamat yung pagkapako sa krus ay nagdulot sa atin ng kaligtasan. Kaya sa oras na tayo nagkakasala, ay muli natin ipinapapako sa krus na Jesus. At inilalagay natin ang ating sarili sa tiyang na kapahamakan. Inilalagay natin yung ating sarili sa hindi pagsunod kay Jesus. Yung sa may oras natin, sabi nga natin, pagtatakwil natin kay Jesus. Kaya sana sa inyong mga bahay, yung mga palaspas na yan, ay hindi ho yan anting-anting. Yan ay pagkilala, pagpapalalim ng ating pananampalataya natin kay Jesus ako. At nagsusumikap ako tumugon sa kanyang panawagan. Umiwas na kasalanan. Gumawa ng kabutihan. Bakit? Kay Jesus ako. Si Jesus ang aking Diyos. Si Jesus ang aking Panginoon. Hindi kung ano-ano man. Sapagkat kung minsan hindi natin namamalayan, marami tayo kung isang dinudiyos-diyosa. Katulad ng halimbawa ng alin, yung mga pagkilos natin sa mundo ginagalawa natin kung minsan iberin, puro trabaho na lang, hindi na nagsisimpa mag-araw ng mundo. Ay hindi natin binababayway yung ating mga palaspas kapag gano'n. Kapag tayo ay nananatili sa pagkakasala, ay sayang ang ating pagkawagayway ng mga palaspas na yan. Kaya bahagi mo na isama natin sa ating panalangin, maging bahagi rin yun ng inyong pagkilos sa inyong buhay. Sa mga panahon na kayo nagdududa, tumingin kayo dyan sa mga palaspas na yan. At sana maalala rin natin kay Jesus ako. Bahagi yun, si Jesus ang aking Diyos. At si Jesus ang gagawin sa akin. Lalong-lalo na ngayong panahon natin ng krisis. Sana magbigay sa atin ng lakas ng loob. Sa gitna ng inyong mga panahon na kayo nanghihina, sa mga panahon na maaari kayo nalulungkot,
aliw yun. Palalakasin tayo ng ating pananampalataya. Ang tawag nga natin din ay sacramental. Katulad ng holy water. Kaya yan ay imahe ng Diyos na nais na gabayan tayo sa ating